case. Ilang buwan pa lang ang lumilipas mula nang madiskubre ni Chris na kaya niyang sumagupa sa ingay ng kalsada at maging bahagi ng mundo ng mga nakaririnig. Wala siyang kaalam-alam na para sa marami, ang EDSA ay hindi EDSA kung ito ay tahimik. Pero handang harapin ni Chris ang lahat para sa isang bagay, ang kanyang pag-aaral. ₱6,000 ang ibinayad niya para sa semester na ito, matuto lang ng sign language. Pero maraming tulad niya na walang ganitong oportunidad. Nakaka-inspire po siya sobra. Yung pagiging advance yung utak niya, yung minsan hindi namin naiisip, pero naiisip niya. Kapag ako nakagraduate, aalis na din ako. Parang paano siya, may iwan siya dito, hindi pa siya tapos. Kaya parang nagpapaturo siya sa akin na paano yung pagbabudget, ganyan, magkano yung babayaran ko buwan-buwan. Lalapit po talaga siya sa akin para tanungin yung ganun. Na paano ako pag wala ka na, ganyan-ganyan. Kung nakakapagbiyahe na ng mag-isa si Chris, si Amang nasa bahay pa rin. Kaya itinodo na ni Glenda ang pangungumbinsi para payagan si Amang na makapag-aral. Yun, pagpunta ni ma'am, talagang inaano ko. Gipasabot pa siya dyan na mga naingon anak kay di man ingon sa habang panahon bitaw nga. Mga ano me, buhi. Yan, nakakaintindi. Kay kung maka-eskwela maguning mga ingani na makakatuon na sila og suwat, katuon na sila, hatod nga tuluan na sila og panginabuhi kanang high school nila, kanang high school magud na mo anak kay tuluan sila og mga skills ba para ma-independent na gid sila, makakita na sila gila-ila. Hindi na gaanong nahirapan si Glenda. Kay kuan magud nga mo anang kanang nangayo pud may mag-partnership sa mga ginikanan ba nga di pasabot nga kanang dito na ang bata kanang dili na bitaw pud mo kuan nga na may responsibilidad kay maka-feel magud ang bata, makabati ang bata ba nga gibilin na maliko ni mama aning niya so murag Napapoy pangutana ni sa ma'am nga niingon nga pananglit kuno og adto nagbata mo eskwela o kinsa kuno poy mag-alag magbantay lagi. Naman mi door mother nga nagkuan. Murag kanang siya mo gisaligan bitaw nga mukuan sa bantay. Hindi na itinago ni Aling Rose ang pag-aalala para sa anak. De siyempre para ring iba yung pakiramdam ko sa iba. Parang yung pagmamahal ko sa siyempre anak natin may pagmamahal sa anak pero iba talaga siya. Parang talagang ano siya sa akin. Yeah. Para bang ano kanang si Sabazoy kuan ba na ako banda binagtatawanan sa ibang mga mga bata. Pag minsan mapikon ako yan, pinapagalitan ko yung mga bata para bang ano ba parang kanang ubos pag ilang pastanaw sa kuan ba mga nga akong gusto nga nadun po'y kamauhan sa kuan kaning bata. Nakuha, okay?
Dahil malapit na ang pasukan, sumama na sa amin ang mag-ina para mag-enroll. Papunta kami ngayon sa eskwelahan ni Amang. Napansin ko, ang saya-saya niya. Pero palagay ko, hindi niya alam kung saan kami papunta ngayon. Hindi niya alam, di ba? Alam niya kung saan. Pag malaki na si Amang, sana maalala niya ang araw na ito. Ang oras na tinanggap ng kanyang pamilya na may magandang buhay na naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang tahanan. Mahigit 300 kabataan na tulad ni Amang ang nag-aaral sa elementary at high school sa Bohol. Ito ay sa tulong ng International Deaf Education Association o IDEA, isang NGO na kapartner ng Department of Education sa pagpapalaganap ng edukasyon para sa mga bingi at bulag. The best case scenario back in those days was a child who was totally loved and adored by the parents, but they couldn't communicate. So the child was more like, was treated more like a favorite pet they couldn't communicate with. So they were kept close and taken care of, but no communication. And the worst case scenario was I actually saw kids who were chained to trees. And that was because they were just afraid that they would run away or get hurt. Batay sa datos ng Department of Education o DepEd, mahigit 158 lamang ang SPED o Special Education Center sa buong bansa. Kulang na kulang sa dami ng mahihirap na batang nangangailangan ng espesyal na edukasyon. Ang mga may kaya, maliban pa sa edukasyon, ay may iba ng paraan para mabigyan lunas ang kapansanan sa pandinig. Si Angela, 2 taong gulang, sumailalim sa operasyon para malagyan ng ear implant. Open? Open? Open daw. Wow. Okay? Okay? Sa ngayon, hindi niya halos maipahayag kung ano ang gusto niya. Sige, samahan mo na. Okay lang. Kasi tayo. Na-upset siya? Ba't siya nagagalit? Nagagalit siya. Oo, pagka masaya siya, oo. Gusto niya yung mic. Masaya. Pero ilang araw na lang, mabibigyan na siya ng tsansang makarinig at sa kalaunay makapagsalita. Ay, gusto naman niya. Iba-iba ang naging reaksyon ng bata.